Presidential Fund na 500 million pesos. Noong 2023, nakareceive po kayo, PAGCOR, half a billion pesos sa confidential fund. That equals to 120 every quarter. And the last quarter, yung 120 million was spent, was liquidated in a matter of 7 days. Una po, baka mali po yung, yes, we had an approval, again, approved by GCG, na 500 million, pero we did not utilize po yun. GCG, why did you approve 500 million confidential fund to PAGCOR? Meron pong, actually po, hindi po kami yung present commission, hindi po kami yung nag-approve. But meron pong joint circular by the Commission on Audit, the DBM, the Department of the Interior and Local Government, the Department of National Defense, and the Governance Commission for the guidelines on the grant of the authorization for intelligence or confidential funds. Ito po yung sinusunod ng buong government, including national government agencies. I know, Attorney Corpus. Ang tanong ko, bakit kinakailangan magkaroon ng confidential fund ng PAGCOR? Now, the reason bakit sila dapat magkaroon ng confidential fund, sasabihin nila is because minomonitor nila yung mga illegal gambling or anybody na merong balak na iterrorize yung mga casino. But that should be the job of the PNP, of the NBI, which they're already doing that, those two agencies. So why still give them 500 million in confidential funds? It doesn't make sense. Hindi ho basta-basta ibibigay ng But the 500 million has already been liquidated. Tama? Nagastos na po Hindi yung po, 500 hindi po, yun po ang sinasabi ko earlier. 2023? Hindi po nagastos. Intact pa rin po ba yun? Can you show us records na hindi po nagastos yun? Pakikita po Kasi namin. every Baka quarter, po ang nagastos lang doon ay kasi po binayaran namin yung dineport na baka po ang nagastos doon eh wala pong kalahati. Baka 30% lang po, Senator. Hindi po namin nagastos. Kaya yun po sinasabi ko, kung pwedeng noong 2022, 100 something million, 120, correct me if I'm wrong, 107 po. 107, thank you. Opo. 107 million in confidential funds in 2022. Paano po nagastos yun? Para saan? Hindi po. Marami pong pinagastos. Kasi nga po, noon, there were 258 more or less, or hindi ako sure, basta sabihin natin 250 na mga internet gaming licenses po na who were mostly involved in criminal activities. So that was the reason, Mr. Senator, that we had intelligence gathering and kami po ay nakapagpasara ng ilang mga internet gaming licenses and nakapagpa-deport po kami ng himigit ko mo lang po yata 2,000 mga ano. Kami po ang nagbayad lahat ng deportation. Kami po kaya po namin nasubaybayan lahat yung mga illegal activities na yun sa amin pong ahensya. Mr. Chair, let me Yes. interrupt you. Yes, sir. Give me the list of those internet gaming Yes, sir. na sabi nyo na pasara nyo. Opo. Kasi for me, parang redundant eh. Kasi yung PNP and NBI might have the same records showing na sila nagpasara because of their confidential funds. Nagkaroon sila ng assets na nagbigay sa kanila info kaya nila nahuli yon. Namin kayo. Na yun po kasi Kasi gusto ko ibabangga yan sa NBI at sa PNP kung Opo. magtutugma. Kasi sabi nyo, because of us, Opo. ito'y napasara. Opo. Tapos mamaya ibabangga ko sa PNP, sa BNBI, because of us, napasara, because of our intel funds. So nagkakaroon redundancy doon. So gusto ko malaman kung ano ba talaga ang totoo. Opo. Kasi kung akong tatanungin, you don't need confidential funds. from 250 more or less po na ngayon po wala na pong Alam ko ngayon wala na. Alam ko ngayon natigil. Opo, Pero natigil yung na mga po. previous, gusto ko malaman paano nagastos. Kasi pinag-usapan natin, mahirapan kayo mag-produce ng 10 billion, etc. Opo. para sa mga empleyado. Lahat- Yung pala, napakadali kung gugustuhin. that is all accounted for, Mr. Okay. Senator. We will provide you Okay. with the accounting, but I want to make clear we underutilized the approved amount. Kung di po ako nagkakamali, So nandiyan pa rin po yung 500 million. hindi po. For 2023. Underutilized. Baka po ang nagamit lang ay 2 quarters lang po. Less So, than 2 240. quarters po. Less po siguro.
Hindi ko po maalala kung mga more or less po mga 200, pero hindi po umabot So ng may we kalahati. know doon sa 1.5 We will quarters, submit to you, nagastos yun? Senator, and then yung mga hindi nagastos, we Yes. want to know kung talagang hindi gastos hindi yun. po. Intact lang po yung pag hindi nagastos. Sigurado po ako ron, Senator. Hearing? Yes po. At Okay. in fact, before the next hearing, we will already provide you. you, Thank you, Mr. the accounting of all the funds. Mostly po, sabihin ko lang, Senator, there was a need for us to deport more than 2,000 foreign nationals. Kami po ang nagbayad lahat nun. Yung deportation, yung pong pagpapadala na abroad, kami po ang nagbayad through those funds. Anyway, Okay. maybe we will just have to discuss that in a private setting, Okay. Mr. Senator. But we will provide you, even prior to the next hearing, a full accountability of whatever was spent in that regard. Okay. Thank you po. Thank you po. Doon sa Marina Square Properties Incorporated, are you aware of that? Marina Square Sir, Properties. that is the owner of the new coast. Yung pong tinatalakay natin kanina. Yes. Under the draft ng ginawa ng previous administration, may guarantee na income dapat ang government through PAGCOR Yes, sir. na 1.3 billion. Hindi po. Ganito po. Minimum of 1.3 billion dapat, 1.6. Ganito po, Senator, Sa first year, dahil nag-a-adjust pa po at naninibago pa, 60 million peso, 60 or 70 million pesos, 60 million pesos a month on the first year. On the second year, 90 million, so 1 billion 80. And on year 3 po of their operation, 1.6 billion po ang minimum na dapat nilang ibayad sa PAGCOR. So on the third year, Yes, 1.6 sir. na binabayad nila. Pag naumpisa na po, so nag-year 1 na po last year, and so 60 times 70, dapat po ang minimum room is Pero 720. bakit po nabago? Kasi sa original draft, regardless kung sa first year, second year, dapat 1.6 na agad ang naging- ibibigay sa PAGCOR. Bakit? Meron pong sulat sila, nagkaroon po ng pandemya, himina po ang casino. And Kaya this was po, in 2022. Na-approve po yun, Senator. The license was approved by the previous board in 2019 po yata. Bagong-bago po magpandemya. Kaya hindi nga po nakasigata kagad dahil 2020 po, 2021 at early 2022, mahina po talagang negosyo dahil wala pong pumapasok sa mga kasino. So how would we know kung yung kinikita nitong MSPI Yes. ay dapat more than sa 1.6 billion na binibigyan nilang share sa government? So palagi nilang 1.6 at 1.6 forever ang ibibigyan nila? Hindi po. Based na po yan sa, may progressive na, sa GGR na po. Yun po yung tinatawag na minimum share. May minimum share na dapat nilang, mahina man or malakas, unless there is an extraordinary or fortuitous event, they have to deliver that amount. So paano kung kumita sila ng sobra pa doon sa 1.6 na dapat ibibigyan nila ng minimum? So who does the Makukuha po computation? natin. Meron po tayong auditing team na kasama po sa kanila na nagko-compute. So this- in short, Mr. Senator, ang nangyayari po, meron pong tinatawag na minimum guarantee. Okay. So, mahina po ang kanilang negosyo unless fortuitous event po. Halimbawa, nagka-COVID, nasara yung casino ng ilang buwan, yun po siguro hihingi sila ng reprieve. Pero kung hindi po doon, Senator, sila po ay kailangan magbayad ng minimum share na sinabi na amount na yun. Kung 1.6 billion po, 1.6 billion po ang kukolektahin sa kanila ng PAGCOR. So therefore, itong MSPI dapat sa mga susunod na taon, hindi lamang 1.6 billion ang Yes, minimum na binabayaran nila. Dapat more. we expect, Senator, pag maitatayo na po yung kanilang sinasabi nilang almost 6-star hotel on Rojas Boulevard, kasi po 1.2 billion po ang kanilang investment eh.
So, sisiguraduhin din po nila yon na maging profitable yung kanilang, yung lumakas yung kanilang casino. At ang ibig sabihin din po noon, yung share na 1.6 na yon, ay baka mahigitan pa po nila. Partner po ng PAGCOR sila at ang totoo, yung mga nandito po ngayon na ating mga empleyado, partner po ng PAGCOR ang MSPI since 2004. 20 years na pong partner po ng PAGCOR yan, kaya naniniwala naman po kami na hindi po sila basta-basta nila lolokohin ang PAGCOR. 20 taon na po. Yung pong pinagtatrabahuhan ni Mr. Alvarez sa pangkasalukuyan, gayon din naman si Mr. Samson sa pangkasalukuyan at lahat po yata karamihan ng nandun, sila po ay under a 60-40 arrangement with MSPI. Okay. Yes, sir. Meron ka bang business interest sa MSPI? Do you have a relative na Wala connected sa po. MSPI? I do not have a relative. Wala po. Wala po. You sure po doon? As far as I know. Ba't po kayo napapatingin, nag-isip? Hindi po. Pero wala po. Wala po. Wala po. Sigurado po kayo dyan. Sigurado po ako. Doon po sa mga slot machines, Opo. sa mga yung sa labas, Slot. sa arcade slot machines, Yes, sir. dati ang hatian is 65-35. 65% sa government, sa PAGCOR, 35% to sa proponent. Yes, sir. Yes, Nung Senator. kayo po'y maupo, ginawa niyong 60 na lang sa government at kinalagan niyo yung 5% doon po sa proponent. Nagdagdag kayo ng 5% more. Wala pong ganun. I do not know where you're getting the information po. Ang 60-40 lang po is the setup with MSPI, na inabutan ko na po yon. Ang kadahilanan po na sila'y kakaiba at 60-40 sapagkat yung kanila pong kinalalagyan ng casino ngayon ay sarili nilang building, hindi po nagbabayad ang PAGCOR ng anumang uri ng upa. Okay. Nagbigay po sila ng 2 floor na pwedeng gamitin ng PAGCOR bilang aming executive offices. So yan po ay 5th and 6th floor of the said building. Yung po, Senator, yung dating Hyatt Hotel Okay. sa tabi po ng Diamond Hotel. Opo. So kaya po sila 60-40 arrangement. Doon po sa binabanggit nyong 65-35, Senator, nananatili pong 65-35 yung sharing ng lahat. Ay, sorry. Except po yun, 60-40. Yung Tropicana ba? Ano? Pareho po, 65-35 well po then lang. I need a document. Yes, I will. Lahat po ng Documentation. licensees, 65-35 po. Then give us documentation. Yes, sir. Baka po pertaining to that. ang naisip nung inyong, yung nagpadala po ng message sa inyo, ang ibinaba ko po yung license fees nung mga internet gaming licenses. Well, So, binigay mo bibigyan yung- po namin lahat sa inyo. Yes. Yung, is there any specific, sabi niyo po kasi, Senator, may arcade, may specific arcade po ba kayong nabanggit dyan? Mag-submit na lang po kayo, random. Lahat po. Lahat kung habang maaari, as We have many as you 4, can. we have Para 4, makita namin kung talagang totoong yes sir. 65-35 pa rin. Senator, we have 41 joint ventures and 100% owned. So, kung ang 100% owned namin is about 20. So, ang padadala ko po sa inyo siguro mga 20 to 25 joint Okay. venture agreements that will show that it remains to be 65-35. Wala po akong binago, Mr. Senator. Okay, then I need a record of that. Yes, sir. Okay. Nabagit mo kanina IGL, Opo. International, what is IGL? Internet gaming license po. Internet? Internet gaming license na po. Yung dati pong Pogo. Exactly. So, Opo. so wala na ang Pogo, pero na-convert Meron- sa IGL. Opo. Paano po naging yung transformation? Pinalitan po namin yung Pogo dahil masyado na pong nakakarindi at masama nang naging imahe ng Pogo na pangalan. So, nung So pareho pa rin yung Same operation, setup, yes. pinalitan lang damit. Opo, pero Binihisan lang. ganito po ang Oh. malaking pagbabago, Mr. Senator. Nung pong dinatdang ko dyan, nung na-appoint po ako,
there were close to 250 more or less licensees. Ang setup po, Senator, meron pong main licensees, tapos sa ilalim po nun, may tinatawag na mga service providers. Yung pong nagbabayad lang ng buwis ay yung mga main licensees, master licensees. Yung pong sa baba na service providers, wala pong ibinabayad yun, halos na buwis. Sa ngayon po, ang ginawa ko po, talaga po kasing naging matindi na sometime in May of last year, na-discover ko po na hindi na po involved sa gaming ang karamihan doon sa mga service providers na yun at they're involved in mga scamming operations po.